Magandang araw mga kaibigan. Update muna tayo sa ating fund drive for our brave 14 plus 3 Marines. As of now, meron nang naipon na 107,000 pesos sa ating GCash. At I hope Sunday ngayon may naka-open na bangko para maipadala. If not, bukas na lang ito maipadala. So, maraming salamat sa mga nagpadala nito. Ang nauna na nating naibigay na tulong sa kanila is 736,000 pesos plus itong ipapadala na 107, so 800 plus na. Yung mga gustong magpadala, pasensya, huwag muna dahil naubusan na ang limit ng ating mga GCash. Hindi na pwedeng matanggap. 2 GCash number yung ginagamit natin, kailangan sa dami ng nagpadala for this month, wala na, hindi na pwedeng tanggapin. Sa September na ulit pwedeng magpadala. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong article published sa Abante News Online. Medyo nakakabahala ito. Title: Teacher na nagbantang babarilin sa bunganga si Yusek Castro nalalagay sa peligro. Bakit nalalagay? Bakit nagbanta itong teacher na ito? Baka doon sa insidente na sinisi ni Auntie Claire ang mga teachers na nangyari sa Zamboanga shooting. Okay, basahin ko. Patong-patong na kaso ang posibleng kaharapin ng isang guro mula sa Danau City, Cebu dahil sa bantang babarilin sa bunganga si Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Sa kanyang blog, sinabi ni Castro na hindi simpleng grave threat ang pagbabantang ginawa ni Zenet Enriquez dahil online ito ginawa at may kulong na hanggat 4 na taon kapag napatunayan. Bukod dito, maaari ding makasuhan ng kasong administratibo si Enriquez at pwedeng matanggalan ng lisensya bilang guro. Okay, so delikado. Sinabi ni Castro na dahil sa kanyang social media post ay posibleng mawalan ng trabaho ang gurong nagbantang babarilin siya sa bunganga. Dapat aniyang maging responsable sa mga pinopost sa social media dahil maari silang gayahin ng mga estudyanteng umiidolo sa kanila. Hindi naman tinukoy ni Castro kung sasampahan niya ng kaso si Enriquez sa ginawang pagbabanta sa kanya. Okay, so kailangan mapanood natin yung mismong, o mabasa ba, o video ba ito, I don't know. Kailangan makita natin. Pinangalanan niya Zenet Enriquez sa Danau City. So, not unless na hindi ko mabasa o mapanood, baka naman posibleng gawa-gawa. So, bakit, kung totoo man ito bakit ng isang teacher makapagsabi ng ganyan, babarilin sa mukha? Baka sa sobrang galit. Napakasakit naman kasi yung binitawang salita ni Auntie Claire Castro. Kahit sabihin, yung paliwanag niya, hindi ko naman nilahat, ilang guro. Saka hindi ko naman direct na sinisi ang mga guro sa shooting sa Zamboanga. Yun ang depensa niya Excuse me Wala pa rin tinawag nga ng Teachers Dignity Coalition, yung president nila, irresponsible, uncalled for yung ganong payag ng isang Palace Press Officer. Kasi ako, dati akong teacher.
Sinasabi ko palagi na bago ako nagsundalo, naging secondary classroom teacher ako from 1979 to 1983. Nasaktan ako sa ganong pahayag ni Claire Castro. Kasi iba yung manner ng pagpapahayag niya eh. Tignan nyo yung mukha niya. Galit yung mukha na tinuturuan ilang teacher dyan. Tinuturuan ng mga bata na maging walang modo. Ganon, may panunuya yung kanyang So, nakakainis talaga. Na pinupuntiryan niya sa kanyang paliwanag yung nangyari sa Davao City sa Kalinan ng mga estudyante. Nagsalita sila ng masasama laban sa Pangulo. Tinuruan daw yun ng mga teacher. So, mismo ang DepEd 11 spokesperson nagsalita ng Paul yan, hindi yan katanggap-tanggap, huwag mo kaming sisihin. Kasi ang nangyari is talagang problema ng buong society. Pangalawa na yan, magkasunod-sunod eh. Tapos sisihin mo ang mga teacher? No way. Talagang, so sana naman, hindi itutuloy na kasuhan, baka bugso ng damdamin lang yun. So lesson learned dito mga kaibigan, maingat po tayo sa pagpo-post sa social media dahil pwede tayong balikan. Kung ito ang aking natutunan, pag galit na, kung may unexpected na pangyari, huwag mag-react kaagad. Ang aking keyword dyan is P-R-A-Y. Pag galit na ako, P is pause. Tahimik. Huwag mo na akong magsalita kung galit. Kasi usually kung galit ka, makapagpitig ka talaga ng salita na hindi maganda. Na later on pagsisihan. So, pause. And then R is reflect. Magmuni-muni. Bakit nangyaring ganun? Ano bang, hindi yung tanong na why? Why Lord? Why did you allow this to happen? No. Ang tanong ko yung reflect is, what is your purpose, Lord? Bakit nangyari ito? Ayan. And then A, accept. Acceptance, tanggapin. May mga pangyayari sa buhay natin na hindi natin inaasahan. Pag hindi natin tanggapin, ayun, magkakaproblema tayo. So, accept. And then Y is yield. Yield, surrender. Kung ano man ang kalooban ng Diyos, yun ang matutupad. Para hindi tayo mapahamak kung galit tayo. Huwag tayong basta-basta magbitin ng salita na later on ikakapahamak natin. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Dire sa balay ni Tuilin Igania, taga sitio Mauswagon, sakop sa barangay San Miguel, Talakag, Bukidnon. So muna ni siya ang natabangan sa yero kay ang iyang atop mga buslot na gyod. Og muna ni ang pulihan sa gitabang nga yero karon nga ilang iatop. So muna ni ang itsura sa ilang pagpuyo, sa ilang katuluganan. So ulan na nagyud sila kung mag-ulan. So muna ni ang gihatag nga napulo ka buok nga diotso nga yero. Keradak ko 15 mo kagahan. O karon managid sa pag-atop ang ginatabang nga yero. So makita gyud nato nga nindot na. Ang una, salamat gyud sa Ginoo nga natabangan mi
Mm. Aning ang atok kay nangabuslot na. Mm. O pasalamatan sad nako si Sir Makanas. Tanan sad nga nag-sponsor diri sa sitio Mauswagon Proxibin. Salamat gid kayo. Salamat kayo.